Ipaglaban ang sariling atin o ipahamak ang sariling bayan? At eto pa mga lodi hinihintay lang daw po yung mandato ni PBBM. Nag-iisip ba talaga kayo ng mabuti, ha? Alam niyo po ba na kapag nagkaroon ng giyera dito sa ating bansa laban sa China, mga lodi, si PBBM ang unang lilipad ng ibang bansa. Bakit ko nasabi yan, mga idol? Eto pakinggan nyo mabuti para magkaroon kayo ng idea. Ngayon mag-isip kayong mabuti kung tama ba yung pinaglalaban ninyo na gusto nyong ipaglaban ang West Philippine Sea sa hindi maayos na pamamaraan o idaan na lang natin sa maayos na usapan. Yo, what's up mga Lods? It's me again, Peps TV. Mga Lodi, huwag po muna galit ang unahin Panoorin niyo po muna itong video nito. Gusto ko lang po malaman ninyo, nakaisa niyo po ako dyan sa inyong pinaglalaban, pero ilagay po natin sa tamang proseso. Ito po kasi mga Lodi ang usapin sa West Philippine Sea. Gusto daw po nating ipakita ng ilang kababayan natin ang puwersa para daw po hindi tayo mabuli ng bansang China. Ito po ang mahirap dyan mga Lodi, no? Dahil sa maling desisyon, marami pong mapapahamak na kababayan nating Pilipino. Huwag po puro galit ang unahin natin sa mga Duterte. Isipin nyo rin po ang kapakanan ng iilan, lalong-lalo na po yung mga kabataan natin dito. Yes po mga Lodi, matatapang po tayo, likas po tayong may ganyang pag-uugali. Hindi po tayo nagpapadaig. Pero mga Lodi, pag usapin na po ng ating mga kababayan Pilipino at lalo-lalo na po yung mga walang kamuwang-muwang dyan, wag nyo naman po sanang sarili lang inyong iniisip. Wag po puro tapang. Kailangan po natin gamitan ng utak. Kasi alam naman natin kung gaano po karami ang Chinese, okay? Kung bilang lang po ang pag-uusapan, sobrang ang layo po talaga mga Lods. Kaya po sabi ko sa inyo, yung mga nagbabalak dyan na gumawa ng puwersa-puwersa kuno dyan po sa West Philippine Sea, meron daw po di umanong 100 ka bangka na pupunta dyan para daw po mag-join sa Second West Philippine Sea Civilian Mission. Anong mission yan? Para i-provoke ang bansang China? Para lalong gumulo ang sitwasyon? Ang dami pa nagko-comment dyan, dapat daw ipaglaban natin ang ating sariling atin. Yes po, totoo yan. Pero doon naman tayo sa maayos na usapan, wag naman po yung ganito. Para kasing ang lumalabas dito, tayo ang magsisimula ng gulo. Sabi pa nung iba dyan, dahil na daw po lagi naman nangunguna yung Chinese. Alam nyo naman po kasing ganun yung ginagawa lalo nyo pong inaasar, ganun yung nangyayari. Kaya wala talaga mangyayaring maayos dyan kapag ganyan ang ginagawa ng iilang mga mangingisda. Marami pong kumiklaim yan, West Philippine Sea, hindi lang po tayo. Meron pa pong ibang bansa dyan nagkiklaim dyan. Pero bakit ang Chinese lang po ang inyong pinag-iinitan, di ba? Dahil nga daw po, tuta daw po si Tatay Duterte ng China. Diyan po naman talaga nagsimula yan dahil nga daw po nakipag-usap daw po di umano si PRRD sa presidente ng China. Anak ng tinapay naman. Kung binenta po yung West Philippine Sea dyan po sa China, dapat noon pa yan, mga Lodi. Nagdeklara na po ang China na talagang sa kanila yan at binili nila yan sa kay President Duterte. Doon pa lang kay Aquino administration, yung kay Trillanes backdoor meeting, di ba? Ang dami na po nangyari, ang dami nang umupong presidente. Bakit ngayon lang po ninyo yan ginagawa? Kasi PRRD pa yung ginawa ninyong dahilan kung ba't kayo nagkakaganyan. Dahil nga, mga Lodi, may nasabi po si PRRD kay PBBM, kaya kayo ganyan. Kaya yung bugso ng damdamin ninyo, hindi nyo na po naiisip kung ano po magiging epekto ng ginagawa niyong hakbang. Kung totoo po ito mga idol yung sinasabi po lang may pupunta daw po dyan na 100 civilians 100 boats po pala to na pupunta daw po dyan sa West Philippine Sea. Kung sino man po ay may pasimuno nito, nako dapat magkaroon ka ng kaso dahil nilalagay mo sa peligro ang ating bansa para lang dyan sa inyong ginagawang kalokohan. Ipaglaban ang sariling atin o ipahamak ang sariling bayan? Parang ganun yung gusto nyo mangyari. Hindi ba kayo naawa sa ating mga sundalo, kapulisan, Navy, Coast Guard? Masasali pa dyan siguro yung fireman kapag nagkataon. O tapos yung mga nag-provoke dyan, magtatago na lang. Hindi kinaawa dito sa mga sundalo na walang pahinga para po ipagtanggol ang ating bansa. Huwag po nating subukan na magkaroon po talaga ng problema ang Chinese at saka ang ating bansa, mga Lodi. Kung hindi nyo lang po nalalaman, mga Lods, kaya ako po apektado po ako dito. Isa po ang kapatid ko sa nagsisilbi sa ating bayan. Siya po ay nasa Coast Guard. Kaya po kung meron na mangyaring hindi maganda dito po sa bansang China at sa ating bansa, unang-una po sila. Sila po ang haharap dyan. Navy, Coast Guard, bago po ang kapulisan, sundalo.
Naiisip nyo po ba yung peligro na ginagawa nyo ngayon? Nasabi nyo, ipagtanggol natin ang ating bansa. Kailangan natin tong gawin. Nandun naman po talaga tayo. Kaya nga po ako nagtapos po ako ng pag-aaral. Nag-ROTC po ako. Nag-CAT ako dahil reserve po tayo. Ipagtanggol ang ating bansa. Obligado tayo kapag oras ng pananakop ng ibang lugar. Diyan po tayo kikilos. Hindi po yung ganito gagawa kayo ng hakbang. Pupunta kayo dun, magpapakita kayo ng puwersa ko, no? Para ipakita hindi tayo basta-basta binubuli. Magkaiba po yung ginagawa ninyo. Kayang-kaya ko pong ipagtanggol ang ating bansa kung kinakailangan. Alam niyo po ba ang pinakapangarap kong trabaho dati ay magsilbi sa ating bansa? Kaya nga ako nag-take ng NAPOLCOM. Gusto ko maging pulis para po makatulong sa ating mga kababayang Pilipino. Hindi lang talaga tayo sinwinerte. Dahil yung passing score ay 70%, 69.8% lang po yung nakuha natin. At last na exam na po yun mga Lodi dahil sa edad kong 30. Pero mga Lodi yung mga matatapang dyan, kung gusto nyo talaga pumunta doon, una na po kayo. Huwag nyo na lang po muna kaming idamay dito. Dahil hindi nyo maiintindihan kung ano yung gusto kong ipahatid sa inyo dahil puro galit lang yung ginagawa nyo sa inyong sarili. Wala kayong kamag-anak na pulis siguro, wala kayong kamag-anak na sundalo, wala kayong kamag-anak na Coast Guard, Navy, etc. dyan para mapahamak sa pinagagawa ninyo. May nagsasabi pa dyan na natural lang na ipagtanggol tayo nila dahil sila ang ating tagapagtanggol. Mga syunga ba kayo? Kayo nagsimula ng gulo gaya ng ginagawa nyo ngayon tapos gusto nyo yung mga sundalo ang umabante doon. Di pinahamak nyo sila sa hindi naman nila kagustuhan. Yes, gusto nila ipagtanggol ang ating bansa pero hindi naman yung tipong sila po yung magiging kasangkapan ng ginagawa ninyong kalokohan. Sana magets nyo naman mga Lods. Huwag naman tayong susyunga-syunga lang dito, no? At eto pa mga Lodi hinihintay lang daw po yung mandato ni PBBM. Nag-iisip ba talaga kayo ng mabuti, ha? Alam nyo po ba na kapag nagkaroon ng giyera dito sa ating bansa laban sa China, mga Lodi, si PBBM ang unang lilipad ng ibang bansa. Bakit ko nasabi yan, mga idol? Eto pakinggan nyo mabuti para magkaroon kayo ng idea. Unang-una, pag nagkaroon ng gulo sa ating bansa, ang pinakaunang isisecure dyan ang presidente. Hindi tayo pwede mawala ng presidente. Kaya mga Lodi, yung nagtatapang-tapangan dyan, kayo na bahala sa buhay nyo. Basta ang presidente, safe yan dapat. O kaya lilipad ng ibang bansa yan. Dahil kapag nawala ng presidente ang isang bansa, mga idol, nako, gulo po yung mangyayari sa ating bansa. Okay? Alam nyo na po sana ang ibig ko sabihin. Kaya, swerte po ni PBBM, no? Kung magkagulo man tayo dito sa ating bansa, siya po safe na safe, no? Ngayon mag-isip kayong mabuti kung tama ba yung pinaglalaban ninyo na gusto nyong ipaglaban ang West Philippine Sea sa hindi maayos na pamamaraan o idaan na lang natin sa maayos na usapan. Yan po ang gusto kong ipahatid sa inyo. Kung tapang lang pag-uusapan mga Lodi, handa po ako mamatay sa sariling bayan ko. Huwag lang po yung mamatay ako sa kasalanan ng ibang tao. Okay? Hanggang dito na lang po mga Lodi. Stay safe and God bless you all. Peace. Unawain nyo ang aking mensahe. Please lang po.